Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa Balata YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako po! Ang daming good news ngayon. President Trump, pinasanction ulit ang mga ICC judges. Nako, nararamdaman ko ba na itong ICC mabubuwag ito ni President Trump? Parang gusto ni President Trump na buwagin, sirain, or mawala sa mundo ang ICC. Nako, parang ramdam ko ba ang sikretong tumutulong si Trump kay Pangulong Duterte in this way? Kasi damay-damay lahat eh. Pag mawala ang ICC, damay lahat. Pati yung mga kinasuhan, yung mga na-detain. I think only Pangulong Duterte is ang na-detain sa ICC, no? So kung masira or masanction, and the same time, mabuwag ni President Trump ng Amerika ang ICC, edi automatic, digong can go home. At ito pa, I'm sure na magsiselos, magjijelly na naman, or magagalit na naman ang mga kontra kay VP Sara, kontra sa pamilyang Duterte. Bakit? VP Sara, na-meet si Sandro sa the Netherlands. Uy, ano nangyari? Bakit nandun si Sandro? Uy, change of heart na ba si Sandro? Nakonsensya na ba si Sandro? Bakit nag-meet si VP Sara at Sandro? Uy, manood tayo sa video ni VP Sara. Baka kung ano-ano na ang nasa isip ninyo. Baka, huwag niyo munang i-bash si VP Sara. O huwag yung munang iba si Sandro. Baka nagkamali lang kayo sa inyong pandingin. Oo, kabibig. Nag-meet and greet si VP Sara at Sandro kasama si Pulong at si Kitty sa the Netherlands. Nako po. Tataas na naman ang kilay ng mga kontrabida dyan. Ay, ito ang video. Ibabagita ko sa iyo ang video, mga kabibig. Wag masyadong galit ha, kasi yung ang mga taong galit, ay nako, high blood ang dating. Kaya before kayo ma-high blood, manood muna tayo sa pang-good vibes ni VP Sara. Naku, magmi-meet na sila. What's the meaning of this? Baka magalit na naman yung iba dyan. Okay, ito na kabibig ha. Yan. VP Sara yan. Ang si Pulong Kasi Manong. Ay, sweet naman nilang dalawa. I love it. Turo na. Thank you sa mga hearts inyo. Nag-live kasi si VP Sara. Si VP Sara, kinuha niya ang cellphone ni Alvin Antorisin at saka nag-live. Swerte mo naman, Alvin. Ito na. So, Nasa the Netherlands, sila VP Sara, nandun si Pulong, nandun si Kitty. Yung tatlong magkakapatid. hala, O ano? sama na. Ano nangyari VP Sara? Sama ni guys. Tanawan ninyo guys, ha? Ano yan? Tagaan ta mo og surprise guys, ha? Oh, surprise na yan. Ito na. Ready na mo? Ready na. Ready na mo sa surprise? Surprise! Si Sandro. Yan. Sandro. Ayan Uy, pa, another surprise! nandyan pala si Sandro. Oh, surprise kay ni VP Sara. Ni VP Sara talaga mahilig talaga mag-asar, no? Tawang-tawa. Oh. So, baba naman tayo. Kasi pagdating natin doon sa CR, wala pala siya sa CR. Sino? Si Kitty, I think so. Diba ang saya nilang dala? Ang saya lang ni VP Sara, no? Kahit alam niya may problema ang pamilya. Left daw. To the left. Happy na. Dire? Left na left. Turo. Exit. Oh. Ay, hala. Mo niyang favorite perfume sa ako pa ang father-in-law. Ako, dili ko mahilig mag-perfume. So, mo niyang favorite. Ang cute ni VP Sara, no? So later, babalikan natin si VP Sara, ha? Babalikan natin si VP Sara habang i-meet niya si Kitty, mga kabibig.
ang magkapatid talagang ito. Di ba? Ang sweet ng magkapatid ito. As in madaming sobrang saya ng happy moments na magkapatid sa ICC. O eto na kabibig. Let's proceed to our next topic. ICC sanctions, US sanctions ICC judges, prosecutors tied to Israel drug war probes. Ooh, from inquiry.net, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ng issue na ito. Pakita ko sa inyo, para sabihin nyo naman hindi ko ito gawa-gawa. Babasahin natin. Sabihin talagang, ayan Kita nyo na. Kita nyo na ba? Kailan ba ito binalita? Yesterday, by Kathleen De Villa. Ayan ha. Basahin natin. Manila, Philippines, the United States has imposed another round of penalties. So another round. Pangatlong round na ba ito? On judges of the International Criminal Court for their supposed role in investigations and tribunal rulings against personnel from the U.S. and its ally, Israel. Yan na. Citing Executive Order number 14200, the U.S. State Department on Wednesday said it was banning ICC trial chambers judges Kimberly Prost and Nicholas Goylou. I don't know that's how to pronounce his family name, as well as deputy prosecutors Nazat Khan and Mam Mandiaya Nyang from owning property and freezing any assets they may have in the U.S. Naku, iba na ang U.S. ngayon. Wala na talaga. Yung property na mga nabanggit natin at yung mga assets na freeze sa U.S. The EO, which was issued by President Donald Trump in February this year, was in response to what the U.S. called malign efforts by the ICC against official of the U.S. and Israel. Yan na. Ito pa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been accused of war crimes and crimes humanity before the ICC. However, authorities have yet to serve the arrest warrant by the pre-trial chamber PTC-1 against him in November last year. Pero walang nangyari, mga kabibig. The Hague-based tribunal, meanwhile, pushed back against the punitive measures, condemning them as flagrant attack against the independence of an impartial judicial institution. They constitute also an affront against the court's state parties, the rule-based international order, and above all, millions of innocent victims across the world. Millions of innocent victims across the world. Yun na. The latest sanctions follow similar measures imposed by the U.S. in June on ICC judges Rene Adelaide and Sophie Alapini Ganzu on PTC-1, Salome Balungi Busa and Luz del Carmen Ibanez Carranza, both on appeals chamber, and Betty Holler of trial chamber 5, as well as court's top prosecutor Karim Khan. Yun na. Ay, nako mga kabibig. Yun na nga another sanction ng mga ICC judges. So, kailan kaya ito matatapos mga kabibig? So, sana, later on, nako, goodbye bunot na itong ICC. Ramdam ko kabibig, malapit na yung mag-goodbye bunot ang ICC na yan Ramdam ko talaga, lahat ng ICC judges posibleng masanction ng Amerika. Lahat ng mga assets, ari-arian sa Amerika, freeze. Hanggang hindi mapatan si Donald Trump, freeze. Hindi makapagbiyahe sa Amerika, pasensya na. Na-sanction ulit kayo. Okay lang. Karama-karamahan lang yan. Diba? Fair lang talaga ang mundo, May isang hindi pa nakasuhan, ikinulong sa ICC detention, hindi pa nga alam kung ano ang mga kaso. Tapos ngayon, ewan natin kabibig kung
pirmahan ba or ma-approve ba ang kanyang interim release. Tapos, hetong ICC, ang dami ng mga ICC judges ang nasanction ng US. 'Di ba? Fair lang talaga ang or hindi fair, karma ang ibinigay ng Panginoon sa mga ICC judges. Kasi meron naghihirap na matandang tao, former president, na walang ginawa na masama para sa bansa. At ito ang ibinigay na karma ng Panginoon sa kanila, sa mga ICC judges. Sanction sa Amerika. Di ba? Nakakalungkot man sabihin ng Tatay Digong natin, nandun pa rin sa Amerika, pero hindi nagpapatinag ang kanyang pamilya. Naging maayos ang kanyang pamilya, naging close ang magkapatid, naging open ang magkapatid sa kung ano ang pwede nang matulong sa isa't isa. Ganun, grabe talaga ang power ng Panginoon. And I'm sure later on, mararamdaman na rin natin na, ay, lumabas na pala si Tatay Digong. So, ito balikan natin ang moments ng magkapatid na si Pulong Duterte, VP Sara, at saka si Kitty Duterte. Ito na. Let's proceed. Ayan. Day, take it away. Go. Weng Sorema Villaluz. Ayong hapon kanimo, ma'am. Hindi stress si VP Sara, no? Hindi nakikita na talagang problemado silang lahat. Nagampo mi nga makauli na si President Duterte. Niya na po ang nalibang. Nalibang. Ang nalibang means, ano, kayo. ng toilet. Kita ka na. Live. Hi. Po na siya naligo sa tinood lang. Kapatid, no? Naligo ko. Excuse me. Naligo. Kada adlaw. Oh, niyang ko nakaganina dahil gawa na naligo. Niyang ko na kayo. Dagan yun. Dagan yun. Dagan. Shout out sa boyfriend ni Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Ngayon, ang cute na magkapatid. Saman mo, anyi ka dili dong. Kay, kung di ka mo anyi. Dagan. Wala ko kay istorya. Wala. Iya ka man, gikuha na ko yung cellphone eh, uli na nako. Niya to may sa taas, kaya gipangita ka na mo. Na. O, nagpunta kami sa taas kasi hinahanap ka namin kung saan ka nagpunta, Kitty. Tapos sabi ni VP Sara, shout out sa boyfriend ni Kitty. So dapat, Dong, nasaan ka na? Magpakita ka na sa amin, ha? Tapos si Kitty sa amin ni Kitty, ano ba yan? Sabi ni VP Sara, wala na akong sinabing pangalan. Ang cute na magkapatid. Mangulit na po to eh. Sa oras na. Mangulit na Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello from Caloocan. Magbabay na to sa ila. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na, Kitty. Bye-bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na, Katiki. Babay na. Anong bago? Paris na yan. Taga-Paris na yan siya. Hindi na daw siya balik sa Pilipinas. At may-ari ng cellphone. Thank you, VP. Thank you, sir. At ang interview. Ang atong interview. So thank you also kay Alvin and Tourism na talagang game na ibinigay ang cellphone na ginamit ni VP Sara para mag-live at makausap yung mga nanood sa kanya. Tapos nakita naman natin, no, na happy lang si VP Sara na hindi problematic. Tayo kasi sobrang awang-awa tayo sa mga Duterte. Well, normal naman maawa tayo sa kanila. Pero VP Sara is not showing any emotions na, kaawaan nyo kami, maawa kayo sa amin. Hindi. Pinakita nila na they're very strong. And tingnan naman, yung tatlong magkapatid, nagtatawanan, nag-enjoy sila. Normal Filipino life. Ganon talaga ang mga Bisaya, day. Ha? Baka sabihin nyo, ay grabe naman sila, yung ama na nakakulong, tapos ngiti-ngiti lang sila. Ganon ang mga Bisaya. Kahit may problema, may time pa rin ngumiti. At ganon naman ang mga Pilipino, no? I think,
I think all of the Filipinos, kahit may problema, may time pa rin ngumiti. Nginitian ang problema kasi alam natin na merong Diyos na tutugon at maririnig niya ang ating lahat ng panalangin. So yun lang kabibig ang ating Let Us Libag-Libag for today. Grabe, no? Ang saya na magkapatid. Happy lang sila. At na-meet nga ni VP Sara si Sandro. Brand pala ng damit si Sandro. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.